Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng balita, kuro-kuro at opinion araw-araw dito sa YouTube channel na ito. So ano ngayon ang pag-uusapan natin? Kahapon, nagkaroon ako ng isang meeting sa Philippine Veterans Affairs Office sa Pibao kasi kilala ko yung mga namumuno doon at meron akong magandang hangarin sa kanila at nakipag-coordinate po ako sa kanila at na-meet ko yung mga dati kong kasama nung ako po ay nagseserbisyo kay dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. At isa doon sa dalawa pala. Dalawa sa mga namumuno doon ay dati ko silang kasama sa Malacanang. Yung administrator na si General Mapago, dati ko kasama yan sa Philippine Presidential Security Command. At saka yung pangalawa, si Colonel Carbonell, dati kami magkasama rin sa Malacanang. At after 1986, nagsama-sama kami sa PMA. But anyway, maganda po yung nangyari sa meeting ko. Parang getting to know each other again dahil sa tagal-tagal ng panahon, nakalain mo, 1986 kami huling nagkita. Ano, hindi pala, 87, 88 nagkita. 2024 na, 25 na ngayon. Ngayon lang kami nagkita uli. So you can just imagine kung ilang taon na yon. But anyway, yung kasama ko doon na binisita ko ay nag-retire siya na maaga at dati siyang close in security ni Miss Amy noong panahon na yon. So maganda yung usapan. And then noong last year, nagkaroon po ng nationwide na paggawa ng identification card ng PIBAW dahil isa akong veterano at the same time AFP retiree, so consider akong isang veterano. So nag-apply ako ng ID at kahapon ko rin nakuha yung ID ko. Maganda nga yung ID na nakuha ko eh. So ito, nagpapatunay na isa akong veteran. Yan. No? Ang ganda. Ang ganda ng ID. So, ang validity ng ID na ito is good for 5 years. So, 2030, i-renew na naman. At dahil ako ay more than 70 years old, tumatanggap ako ng tawag dito parang pension galing sa PIBAW. Kasi pag na-reach mo yung 65 years old, pwede ka nang mag-apply. Kung dati kang sundalo o dati kang nag-guerrilla, veterano ka ng World War II, mga ganon. So pwede kang mag-register, 65 years old, tatanggap ka ng pension na 6,000 pesos every month. Dahil nalampasan ko yung 70 years old, dinagdagan po ako ng another 1,500. Kaya 7,500 yung pension ko galing sa PIBAW. So, ganun po ang nangyari. Pagkatapos kong nag-meeting doon, nagpagkwentuhan, pumunta naman ako dito sa Philippine Army at kinumusta ko yung camp commander. At nagpapasalamat ako dahil yung pamangking ko, asawa ng pamangking ko na isang opisyal din ng Philippine Army, nabigyan po ng quarters. Ito yung mga housing sa loob ng kampo. At nabigyan siya ng quarters at sinabi sa akin na ito nga, nagpasalamat ako doon sa camp commander dahil kinulit ko ng kinulit. Ilang taon ko nang kinulit yung camp commander, pati yung commanding general ng
Philippine Army para mabigyan itong pamangkin ko ng quarters. Lieutenant Colonel na yung asawa niya. So, palagay ko naman it's about time na mabigyan siya ng quarters. Dahil alam nyo, nung ako'y commander ng Fort Bonifacio at Camp Aguinaldo, pinaalis ko po yung mga overstaying na generals na retired na sila, nandun pa rin sila nakatira. Ang regulasyon po, kinakailangan mo lang mag-extend ng 2 buwan sa quarters mo after na mag-retire ka. Ang dami pong matitigas ang ulo, mga generals yan. Nung ako'y camp commander, pinaalis ko sila lahat. So, yun po yung isa sa mga legacies ko being a past camp commander ng Fort Bonifacio at saka Camp Aguinaldo. At very successful tayo. Mula noon, wala nang overstaying na opisyal sa mga quarters natin at mabuti na yung cycle po ng pag-award at saka aalis ng mga nakatira sa mga government quarters at nadagdagan pa ng marami pang mga condominiums at saka mga single detached houses sa loob ng kampo. Dahil ito po ay magandang programa, continuous, dahil lumalaki po yung ating kasundaluhan at dumadami yung mga opisyalis natin at dumadami din ang ating mga sundalo. So yun po isa sa mga pribilehyo ng ating sundalo. Meron silang pamilya, qualified sila, at sila po ay medyo nakakaangat na ng pwesto, mabibigyan po sila ng quarters sa loob ng kampo para hindi sila kung saan-saan nakatira at nagre-renta. Noong panahon ko, yung mga may bahay dito sa Manila, tinatanggalan ko sila ng quarters dahil bawal po sa regulasyon yun. Kung meron kang bahay sa Manila, dapat wala ka ng quarters sa loob ng kampo. So ganun po ang nangyayari. So ano pa ang balita natin? Ang magandang balita na nalaman ko itong mga content creators at saka mga vloggers, iniimbitahan sila sa isang House Committee hearing sa House of Representatives. At yung mga kaibigan ko at kasama ko rin, kasi kakilala ko sila, friends ko sila sa Facebook, inimbitahan sila ng House of Congress. Kaya sa Martes, February 4, yun po yung hearing nila at siyempre magandang panoorin ito sa live TV dahil pag-alam ko ila-live TV itong hearing na ito kasi karamihan sa kanila ito yung mga dating media practitioners ni former President Digong Duterte. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari kasi sila nang pro-promote ngayon ng mga maisog rallies. Sila yung mga very busy sa pagbibigay ng kuro-kuro at siyempre dinedefend nila yung mga nagawa ni dating Presidente Digong. Sila ngayon ang unang inimbita. So, very exciting po itong panunuorin natin sa Martes. Ano pa mga balita natin? Palagay ko yun lang muna ang ating balita natin kasi meron na naman ako pupuntahan na meeting dito sa aking mga kaibigan at kasama. So, yun lang po muna ang aking balita ngayon. Salamat po sa pagdidinig at pag-watch at pagpapanood dito sa YouTube channel ko na ito. Sana kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, please subscribe at saka i-like niyo dito at kung meron kayong komento, gusto nyong request na gusto nyong topic na i-discuss ko dito, ay pwede kayong mag-comment po at gagawin natin ang makakaya natin para mabigyan ko kayo ng isang kwento tungkol dito sa mga topics na gusto nyong malaman. Salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Bye!